Ang linggo ng hapon sa parke ay isang perpektong larawan ng kaligayahan. Ang sinag ng araw ay ginintuan sumasala sa mga mayabong na dahon ng mga puno ng akasya at naglalatag ng gumagalaw na mosaic sa malawak at luntiang damuhan. Ang hangin ay puno ng halakhak ng mga batang naghahabulan, ang matamis na amoy ng popcorn at ang mahinang tugtog mula sa isang ice cream truck sa di kalayuan. Para sa karamihan ito ay isang santuwaryo, isang lingguhang pagtakas mula sa kaguluhan ng buhay. Ngunit para kay Eduardo, ang parke ay naging isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Habang marahan niyang itinutulak ang wheelchair sa sementadong daanan, ang bawat masayang sigaw ng isang bata ay tila isang sundang na tumutusok sa kanyang dibdib. Sanay na siya sa mga tingin, ang mga matang puno ng awa mula sa ibang mga magulang, ang mga bulungan na kasunod ng kanilang pagdaan. 2 taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat ay sariwa pa rin. Sa wheelchair nakaupo ang kanyang 8 taong gulang na anak si Leo. Ang mga mata ng bata na minsan ay kasing liwanag ng tsokolate at puno ng buhay ay nakatitig na ngayon sa kawalan. Ang kanyang mukha ay parang isang pinong porselana, maganda ngunit walang emosyon. Mula nang mangyari ang aksidente na kumuha sa kanyang paningin, tila kinuha rin nito ang kanyang kaluluwa. Si Leo ay bihirang magsalita, bihirang ngumiti. Nabubuhay siya sa isang tahimik na mundo ng kadiliman. Bigla isang figura ang sumulpot mula sa gilid, tumatakbo nang walang pag-aalinlangan patungo sa kanila. Ito ay isang batang lalaki, marahil 10 taong gulang, payat, nakayapak at may marurungis na damit. Ang kanyang maitim na buhok ay magulo at may bahid ng dumi sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may pambihirang determinasyon. Huminto ang bata sa harap mismo ng wheelchair. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Leo. Hindi pinapansin ang maayos na pananamit at nagbabantang presensya ni Eduardo. "Lalagyan kita ng putik sa muka," sabi ng bata. Ang kanyang boses ay hindi mapaglaro o mapangasar. Ito ay isang pahayag ng isang katotohanan. Nanlamig ang dugo ni Eduardo. Isang mabangis na proteksyon ang agad na bumalot sa kanya. Sino ang batang ito? Paano niya nagawang lapitan ang kanyang anak ng ganito? Reflexively, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Leo. "Ano ang sinabi mo?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may di maitatagong tensyon. Hindi inalis ng bata ang kanyang tingin kay Leo. "Sabi ng lola ko, nagpapagaling ang lupa." Pag-uulit niya, ang kanyang mga mata ay seryoso at malalim. "Nakikita ko ang sakit sa loob mo. Kailangan mo ng espesyal na putik. Alam ko kung saan ito matatagpuan." Tumingin si Eduardo sa paligid, umaasang may ibang nakapansin sa kakaibang eksenang ito. Ngunit ang buhay sa parke ay nagpatuloy na parang walang nangyayari. Ang lahat ay normal, maliban sa surreal na sandaling ito. "Makinig ka, bata," simula ni Eduardo, handa nang paalisin ang nanghihimasok. "Papa," bulong ni Leo. Natigilan si Eduardo. Ang ulo ni Leo ay bahagyang lumingon patungo sa direksyon ng boses ng estrangherong bata. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nagpakita si Leo ng interes sa anumang bagay sa labas ng kanyang sariling mundo. "Sino siya, Papa?" Ang simpleng tanong ay nagpabago sa lahat. Lumuhod ang marungis na bata sa tabi ng wheelchair para maging kapantay ng mukha ni Leo. "Ako si Nico," sabi niya, "at narito ako para tulungan ka." Isang bagay sa paraan ng pagsasalita ni Nico, isang kombinasyon ng simpleng sinseridad at di matitinag na paniniwala ang pumigil kay Eduardo. Paano mo siya matutulungan?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang pagiging praktikal ay nakikipaglaban sa isang maliit na kislap ng desperadong pag-asa.
Ang lola ko ay isang manggagamot, paliwanag ni Nico. Tinuruan niya ako kung paano basahin ang mga tao. Ang kadiliman sa iyong mga mata, Leo, ay hindi nagmumula sa mga mata mismo. Ito ay isang anino na nagmumula sa malalim na kalooban. Napabuntong hininga si Eduardo. Ito ay katawa-tawa. Siya ay isang inhinyero, isang taong naniniwala sa agham at luhika. Ngunit ang kanyang anak, ang kanyang tahimik na anak, ay nakikinig ng may matinding atensyon. Nasaan ang lola mo ngayon? Tanong ni Eduardo. Isang panandaliang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Nico. Pumanaw na siya noong nakaraang buwan, ngunit bago siya umalis, ipinasa niya sa akin ang kanyang kaalaman. Bago pa man makasagot si Eduardo, isang pamilyar na boses ang pumutol sa hangin. Eduardo, anong nangyayari dito? Lumingon si Eduardo at nakita ang kanyang asawa, si Catherine, na papalapit. Si Catherine ay ang larawan ng kagandahan at kaayusan. Suot ang isang mamahaling puting bestida na lalong nagpatingkad sa kaibahan nila sa marungis na anyo ni Nico. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang 2 paper bag mula sa isang mamahaling tindahan. Catherine, mahal, sabi ni Eduardo. Ito si Nico. Kinakausap niya si Leo. Ang mga mata ni Catherine ay sinuri si Nico mula ulo hanggang paa, at ang kanyang mainit na ngiti ay agad na naglaho at napalitan ng isang malamig na maskara ng pag-aalinlangan. Kinakausap tungkol saan? Naramdaman ni Nico ang biglaang pagbabago sa kapaligiran at bahagyang umatras. Gusto ko lang po sanang tumulong, sabi niya ng mahina. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Catherine. Tumulong. At paano mo naman gagawin ni Aber? Sa pamamagitan po ng putik na nagpapagaling. Sagot ni Nico nang may di nababagabag na katapatan. Putik. Pag-uulit ni Catherine, ang kanyang boses ay tumaas sa hindi makapaniwalang tono. Tumingin siya kay Eduardo. Eduardo, pakiusap, huwag mong sabihing pinaniniwalaan mo ang kalokohang ito. Gusto kong subukan, Mama, biglang sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang atensyon ng lahat ay bumalik sa bata, sa wheelchair. Lumuhod si Catherine. Sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang boses ay lumambot. Anak, alam kong gusto mong gumaling. Lahat tayo ay gusto yon. Pero hindi ito ang paraan. Magtiwala ka sa mga doktor. Pero Mama, paano kung totoo? Igiit ni Leo. Paano kung gagana ito? Tumayo si Catherine, ang kanyang muka ay naging isang matigas na bato. Hinawakan niya ang mga hawakan ng wheelchair. Uuwi na tayo. Sandali, sabi ni Eduardo, pinipigilan siya. Hinila ni Catherine si Eduardo palayo ng ilang hakbang. Ang kanilang mga boses ay naging galit na mga bulong. Ano ba ang iniisip mo? Eduardo, hahayaan mong bigyan ng huwad na pag-asa ng isang batang kalye ang anak natin. Nagpakita siya ng interes. Catherine, nagsalita siya. Hindi mo ba nakikita iyon? Ang nakikita ko ay isang potensyal na manloloko. Ang tinig ni Catherine ay naging mas matalas. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy dahil sa isang alaala. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa pamilya ko? Niloko kami ng isang albularyong manloloko na nangako ng mga himala. Kinuha niya ang lahat sa amin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon ulit, lalo na sa ating anak. Ang sakit mula sa nakaraan ni Catherine ay isang pader na madalas nilang banggain. Ang kanyang pagkawala ng tiwala sa anumang bagay na hindi klinikal at napatunayan ng agham ay ganap. Ngunit ang desperasyon ni Eduardo ay isang malakas na agos na kayang sirain kahit ang pinakamatibay na pader. Tumingin siya sa mukha ni Catherine pagkatapos sa isa naghihintay na mukha ni Leo. At sa wakas, sa matatag na tingin ni Nico. Susubukan ko ang lahat, Catherine. Lahat? Sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa bigat ng kanyang desisyon.
Bumalik siya kay Nico. Hindi na pinapansin ang nanlilisik na tingin ng kanyang asawa. Saan ka nakatira, bata? Ibinigay ni Nico ang isang address sa isang lugar na kilala ni Eduardo bilang isa sa pinakamahihirap na komunidad sa syudad. Kumuha si Eduardo ng isang calling card mula sa kanyang pitaka at isang panulat. Sa likod nito, isinulat niya ang kanilang address. Pumunta ka bukas ng hapon. Mag-usap tayo. Sabi ni Eduardo, iniaabot ang card kay Nico. Huwag kang mag-alala sa transportasyon. Magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Eduardo? Bulalas ni Catherine sa hindi makapaniwalang tinig. Kinuha ni Nico ang card, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Tumango siya. Salamat po, Ginoo. Darating po ako. At sa isang iglap, tumalikod siya at mabilis na nawala sa gitna ng mga tao. Ang paglalakad pabalik sa kanilang sasakyan ay ginawa sa isang makapal at mabigat na katahimikan. Si Catherine ang nagtutulak ng wheelchair. Ang kanyang mga buko ay puti sa higpit ng pagkakahawak. Si Eduardo ay naglalakad sa tabi nila. Ang bigat ng kanyang desisyon ay parang isang malaking bato sa kanyang mga balikat. Ang biyahe pauwi ay mas masahol pa. Si Catherine ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Si Eduardo ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Ang tanging tunog sa loob ng marangyang sasakyan ay ang mahinang paghimig ni Leo, isang tunog na hindi narinig ni Eduardo sa loob ng 2 taon, ngunit ngayon ay tila isang anunsyo ng paparating na digmaan. Habang minamaneho niya ang sasakyan sa malawak na kalsada ng kanilang eksklusibong subdibisyon patungo sa kanilang malaking bahay na protektado ng matataas na pader, alam ni Eduardo na ang pagbibigay ng address kay Nico ay hindi lamang isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang deklarasyon. Isang pagsuway laban sa lohika, sa kanyang asawa at sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang anino ng mukha ni Leo. Isang maliit, halos hindi mahahalata na ngiti ang nasa mga labi ng kanyang anak. Alam ni Eduardo na hindi ito ang katapusan. Simula pa lamang ito ng isang malakas na bagyo na yayanig sa pundasyon ng kanilang pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya masabi kung ang desisyon niyang yakapin ng unos ay isang gawa ng matinding pag-asa o ng sukdulang kahangalan. Kinabukasan, isang makintab na itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng isang maliit at halos magigibang bahay sa siksikang eskinita ng Tondo. Mula sa loob, lumabas ang isang driver na nakauniporme at magalang na kumatok. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang babaeng payat na may matalas na mga mata. Ito si Rosa, ang tiyahin ni Nico. Sa likod niya nakatayo si Nico, suot ang kanyang pinakamalinis na damit, isang kupas na t-shirt at shorts na may ilang tahi. Kami na po yung susunduin papunta sa mansyon, sabi ng driver. Ang mga mata ni Rosa ay nanlaki ng bahagya at isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang sumilay sa kanyang labi. Oo, halika na Nico, sabi niya habang tinutulak ang pamangkin palabas. Huwag mong paghintayin ang mga grasya ng Diyos. Ang biyahe mula sa magulong kahirapan ng Tondo patungo sa tahimik at malawak na lupain ng Forbes Park ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Bawat metro na kanilang tinatahak ay naglalayo sa kanila mula sa ingay, amoy at gulo ng kanilang buhay. Si Nico ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin. Ngunit si Rosa ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay parang mga kuwago, sinusuri ang bawat malaking bahay na kanilang nadadaanan, ang bawat mamahaling sasakyan. Isang gutom ang mababasa sa kanyang mukha, isang gutom na matagal nang hindi napupunan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang itim na tarangkahan, na automatikong bumukas na pasinghap si Rosa. Ang bahay ay hindi basta malaki.
Ito ay isang palasyo. Ang hardin ay mas malawak pa kaysa sa buong kalye nila na may mga bulaklak na tila pininturahan at isang swimming pool na kumikinang sa ilalim ng araw. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ni Eduardo sa may pinto. "Magandang hapon. Salamat sa pagdating." Sabi niya, ang kanyang tinig ay nagpapakita ng magkahalong kaba at pag-asa. "Naku, wala pong anuman, sir." Mabilis na sagot ni Rosa habang ang kanyang tingin ay lumilipad sa matataas na kisame, sa malaking chandelier na gawa sa kristal at sa mga painting na nakasabit sa dingding. "Gagawin po ng pamangkin ko ang lahat para makatulong." Mula sa itaas ng malawak na hagdanan, isang malamig na boses ang narinig. Nandito na pala sila. Ni bumaba si Catherine, bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad at pagdududa. Nakasuot siya ng isang simpleng silk blouse at pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig na siya ang reyna sa kastilyong ito. Tumingin siya kay Rosa at pagkatapos ay kay Nico. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. "Maligayang pagdating sa aming tahanan," sabi niya, ngunit ang tono ay salungat sa mga salita. "Umaasa akong hindi naging mahirap ang paghahanap sa lugar na ito." "Ay hindi po, ma'am. Ang ganda po pala dito. Parang langit." Sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng labis na papuri. Isang matandang babae na nakauniforme ng katulong ang lumapit. May dalang isang tray na may baso ng juice. Siya si Lourdes, ang pinakamatagal ng kasambahay sa pamilya na may mabait na mukha at mga matang nakakita na ng maraming bagay. "Inumin ninyo." Alok ni Lourdes na may maliit na ngiti para kay Nico. "Salamat po." Mahinang sagot ni Nico, tinatanggap ang baso. Hindi ito napansin ni Catherine. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa bata. "So ikaw pala si Nico," sabi niya, umupo sa isa sa mga mararangyang sofa. "Ang sabi ng asawa ko, mayroon ka raw espesyal na regalo." Ang paraan niya ng pagsabi ng mga salita ay tila isang insulto. "Saan mo natutunan ang mga ganitong bagay? Sa mga comics?" "Sa lola ko po," sagot ni Nico, hindi natitinag sa pangungutya. "Manggagamot po siya." "Isang manggagamot?" Pag-uulit ni Catherine, tumingin kay Eduardo na may ekspresyong nagsasabing, "Naririnig mo ba ang sarili mo?" At ang panggagamot na ito ay nagsasangkot ng putik. Bago pa man makasagot si Nico, ang wheelchair ni Leo ay lumabas mula sa isang pasilyo. Itinutulak ni Lourdes. Huminto sila sa may pasukan ng sala. "Nico," sabi ni Leo, "ito ay isang simpleng pagkilala, ngunit para kay Eduardo, ito ay musika sa kanyang pandinig." Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Si Catherine ay nakabantay na parang isang agila, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Si Eduardo ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, bawat kalamnan ay naprajenni. Si Rosa ay umupo sa dulo ng sofa, sinusubukang magmukhang kagalang-galang, ngunit halata ang pagkalkula sa kanyang mga mata. Si Lourdes ay tahimik na nakatayo sa likod ni Leo. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. "Sige na," sabi ni Catherine na may buntong hininga ng pagkainis. "Gawin mo na ang dapat mong gawin." Pero sa oras na makaramdam ng kahit anong pagkabalisa si Leo, tapos na ito. Dinala ni Eduardo si Nico sa isang maliit na bag na gawa sa tela. Inilabas ni Nico mula sa loob ang isang garapon na naglalaman ng maitim at mamasa-masang lupa. Lumuhod siya sa harap ni Leo. "Handa ka na ba, Leo?" tanong niya ng mahina. Tumango si Leo. Kumuha si Nico ng kaunting putik gamit ang kanyang mga daliri at dahan-dahan itong ipinahid sa paligid ng mga nakapikit na mata ni Leo. Ang bawat galaw niya ay maingat at magalang. Pinanood ni Catherine ang bawat kilos. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkasuklam, handang sumigaw anumang oras. Nang matakpan na ng putik ang paligid ng mga mata ni Leo, nagsimulang magsalita si Nico. Ang kanyang boses ay mahinahon at halos parang umaawit. "May isang kwento ang aking lola.
Tungkol ito sa isang ibon na nakalimutan kung paano lumipad. Nagsimula siyang ikwento ang tungkol sa isang munting agila na matapos masaksihan ng isang malakas na bagyo ay labis na natakot sa langit, kaya't nagpasya na lamang itong maglakad sa lupa. Nakalimutan nito ang lakas ng kanyang mga pakpak at ang ganda ng tanawin mula sa itaas. Ang lahat ay nagsabi sa kanya na siya ay isang agila at dapat siyang lumipad. Patuloy ni Nico, ngunit hindi siya naniwala. Para sa kanya ang lupa ay mas ligtas. Si Leo ay nakaupo ng walang kilos, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Tila siya ay nasa ilalim ng isang spell. Kahit si Eduardo ay nadala sa simpleng kwento. Isang araw, sabi ni Nico, isang matalinong kuwago ang nagsabi sa kanya, hindi mo nakalimutan kung paano lumipad. Pinili mo lang na huwag tandaan. Ang kalangitan ay nasa loob mo pa rin naghihintay. Nang matapos ang kwento, katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang pinunasan ni Nico ang putik mula sa mukha ni Leo gamit ang isang malinis na tela na inabot sa kanya ni Lourdes. Ano ang nararamdaman mo, anak? Nag-aalalang tanong ni Eduardo. Binuksan ni Leo ang kanyang mga mata na nakatitig pa rin sa kawalan, ngunit may kakaiba. Bahagya siyang kumurap. Papa? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam. Parang may mga anino akong nararamdaman. Isang kislap ng kagalakan ang sumilay sa dibdib ni Eduardo. Anino? Anong klaseng anino? Hindi ko sigurado. Parang gumagalaw? Bulong ni Leo. Kalokohan. Biglang sabi ni Catherine, tumayo. Ang kanyang boses ay matalas at pumuputol sa mahikang sandali. Huwag kang magpadala sa suhestiyon, Leo. Impluwensya lang yan ng kwento. Wala kang nakikita. Pero mama, meron talaga. Tama na, sigaw ni Catherine. Ang kanyang kontrol ay tuluyang nawala. Hinarap niya si Eduardo. Nakita mo, niloloko niya ang isipan ng ating anak. Pinapaniwala niya siya sa mga bagay na hindi totoo. Ito ay mapanganib, Eduardo. Tumingin siya kay Nico at Rosa. Tapos na ito. Maari na kayong umalis. Ngayon din. Pero ma'am, nagsisimula pa lang po si Nico. Protesta ni Rosa na isip ang perang posibleng mawala. Sinabi kong umalis na kayo. Igiit ni Catherine, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. Tumayo si Eduardo, hinarangan ng daan ni Catherine. Sa unang pagkakataon, isang apoy ng pagsuway ang nakita sa kanyang karaniwang mahinahong mga mata. Hindi. Sabi niya, ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag. Hindi sila aalis. Nagulat si Catherine. Bihira siyang kontrahin ni Eduardo, lalo na sa harap ng ibang tao. Ano ang sabi mo? Narinig mo ako. Sabi ni Eduardo, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Nakita mo ang reaksyon ni Leo. Narinig mo siya. Bibigyan natin ito ng pagkakataon. Tumingin siya kay Lourdes. Yaya, pakihatid po si Nico sa guest room sa ibaba. Dito siya matutulog ngayong gabi. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Catherine. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng malamig na galit. Tumingin siya mula sa kanyang asawa, patungo sa marungis na bata na naging sanhi ng paghihimagsik na ito. Ang linya ay naguhit na. Isang labanan ang idineklara sa loob mismo ng kanilang perpektong tahanan. Habang sinusundan ni Nico si Lourdes palabas ng silid, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Leo. Sa isang saglit, ang dalawang bata ay nagkatinginan, isa na nakakakita ng higit pa sa kayang makita ng mata, at isa na nagsisimula palang umaasa na muling makakita. At sa gitna nila, ang kanilang mga magulang ay nakatayo na parang mga estranghero, isang malalim na lamat ang biglang lumitaw sa pagitan nila, isang lamat na kasing dilim at kasing lalim ng mundong sinusubukan nilang pagalingin. Ang umaga ay dumating ng may bigat ng hindi nasabing mga salita. Sa malawak na hapagkainan, ang almusal ay inihain sa pinong mga pinggan
ngunit walang sino man ang tunay na kumakain. Si Eduardo ay umiinom ng kanyang kape, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Si Catherine ay tinutusok lamang ang kanyang pagkain gamit ang tinidor. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Si Leo ay kumakain sa kanyang silid kasama si Yaya Lourdes isang paraan upang maprotektahan siya mula sa nagyayelong katahimikan. Si Nico ay nag-almusal nang mag-isa sa kusina, isang tahimik na anino sa bahay na tila ayaw kumilala sa kanyang presensya. Ang katahimikan ay biglang binasag ng ugong ng isang mamahaling Europeyong sasakyan sa driveway na sinundan ng biglaang pagbukas ng pangunahing pinto. Hindi na ito kumatok, hindi na kailangan. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa bahay na para bang pag-aari niya ito. Siya ay nasa mga huling taon ng kanyang 60 taon, may buhok na kulay pilak na nakasuklay ng maayos at nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa init ng umaga. Hawak niya ang isang baston na yari sa kahoy na may ulo ng agila na pilak, hindi dahil kailangan niya ito para sa suporta, kundi bilang isang simbolo ng kapangyarihan. Ito si Don Carlos, ang ama ni Eduardo, ang patriarka ng pamilya. Anong kahibangan itong naririnig ko? Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit meron itong bigat na nagpatigil sa lahat na tila nagpatigil sa hangin mismo. Napatayo si Eduardo. "Papa?" Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigla at pag-iingat. "Huwag mo akong tawaging Papa na parang walang nangyayari." Sabi ni Don Carlos, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal habang sinusuri niya ang silid. Nakatanggap ako ng tawag. Isang tawag na nagsasabing ang anak ko ang tagapagmana ng aking pangalan ay nagpapapasok ng isang mangkukulam sa kanyang pamamahay. Lumapit si Catherine, sinubukang magpakita ng respeto. "Don Carlos, magandang umaga po." Hindi po sa ganoon. Pinutol siya ng isang galaw ng kamay ni Don Carlos. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kay Eduardo. Isang bata mula sa lansangan. Isang batang naglalaro ng putik. Ito ba ang pinagkakatiwalaan mo ngayon para sa aking apo Eduardo? Pinapalitan mo na ba ang mga doktor sa Stanford ng mga albularyo mula sa tondo? Ang bawat salita ay isang patalim na idinisenyo upang hiyain. Naglakad siya palibot kay Eduardo, parang isang leon na sinusuri ang kanyang biktima. "Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala," patuloy ni Don Carlos. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat edukasyon, puhunan, mga koneksyon. Ginawa ko yon para ang pangalan ng pamilya natin ay maging kasing kahulugan ng lakas, ng talino, ng respeto. At ano ang ginagawa mo? Dinudungisan mo ang pangalang iyon sa pamamagitan ng pagyakap sa kamangmangan." "Hindi ito kamangmangan, Papa." Giit ni Eduardo, ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. "Ito ay pag-asa." Si Leo. Tumugon siya. May nakita siyang mga anino. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Carlos. "Mga anino, Diyos mio, ang desperasyon ay ginawa kang isang tanga. Anong susunod? Makikipag-usap ka sa mga duwende. Mag-aalay ka sa mga anito." Huminto siya sa harap mismo ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo. "Tapusin mo na itong kabaliwan na ito. Ngayon din, paalisin mo ang bata." Hindi si mariing sabi ni Eduardo. Ang salitang iyon ay nanatili sa hangin nakakabingi. Ang pagsuway ay isang wikang bihirang marinig sa presensya ni Don Carlos. Ang mga mata ng matanda ay naningkit sa panganib. "Ano ang sinabi mo?" "Sinabi ko hindi." Pag-ulit ni Eduardo, ang kanyang panga ay tumigas. Mananatili ang bata. Tumingin si Don Carlos kay Catherine, ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. "At ikaw, Catherine, hinayaan mong mangyari ito. Ang pamilya mo, na may kasaysayan ng pagpapaloko sa mga manlolokong tulad niyan, dapat ay ikaw ang unang nakakaalam." Ang mga salita
ay tumama kay Catherine na parang sampal. Ngayon, hindi lang siya nabigo bilang isang ina sa kanyang sariling mga mata, kundi pati na rin sa mga mata ng makapangyarihang biyenan niya. Siya ay nasa isang sulok, pinipilit mula sa lahat ng panig. Ang kanyang takot sa pagkabigo, ang kanyang nakaraang trauma, at ang kanyang galit kay Eduardo ay nagsama-sama sa isang nakakalasong timpla. Sinubukan ko, Don Carlos. Halos pasigaw niyang sabi. Sinubukan kong pigilan siya, pero hindi siya nakikinig. Tingnan ninyo kung ano ang ginagawa niya sa pamilyang ito. Ang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa malaking bahay. Sa kanyang silid, narinig ni Leo ang mga nagtataas na boses. Takot na takot tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Si Yaya Lourdes ay niyakap siya, sinusubukang protektahan siya mula sa tunog ng pagguho ng kanyang pamilya. Naakit ng ingay si Nico ay lumabas mula sa kusina, nakatayo sa may pasukan ng sala, isang maliit at nalilitong figura sa gitna ng unos. Ang kanyang presensya ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Nang makita siya ni Catherine, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabali. Lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang kawalan ng magawa ay nakahanap ng isang target. Ikaw. Sigaw niya, ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Nico. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isa kang salot, isang masamang pangitain na sumisira sa aking tahanan. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Sa isang mabilis na kilos na puno ng galit, kinuha niya ang isang baso ng malamig na tubig mula sa mesa sa tabi niya. Isang nakakabinging tunog ng pag-splash ang sumunod. Ang malamig na tubig ay tumama sa muka at dibdib ni Nico. Natigilan siya, hindi gumagalaw, ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at damit papunta sa mamahaling Persian carpet. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim at tahimik na pagkabigla na mas masakit pa kaysa sa anumang luha. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot. Si Don Carlos ay natigilan sa ginawa ni Catherine. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay basag sa isang halo ng galit at pighati. Lumayas ka. Bago pa man may ibang makakilos, si Eduardo ay mabilis na lumapit. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Ang kanyang mga kilos ay tahimik at may layunin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Nico, hinawakan ang maliliit at nanginginig na balikat ng bata. Pagkatapos tumayo siya at hinarap ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagong natuklasang kalaliman ng sakit at determinasyon. Ang pagtingin na yon ay mas masakit para kay Catherine kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang tingin ng ganap na pagkadismaya. Tapos na. Sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog sa silid. Humarap siya sa pintuan, hawak pa rin ang balikat ni Nico, na parang isang kalasag. Tumingin siya pabalik, hindi kay Don Carlos, kundi direkta sa mga mata ni Catherine. Kung aalis ang batang ito, sabi niya, bawat salita ay isang pangako, aalis din ako. Siyempre ipagpapatuloy ko mula sa eksaktong bahaging iyon. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakaantala. Ang guest house ay nakatayo sa dulo ng hardin, isang magandang maliit na istruktura na napapalibutan ng mga bulaklak ng bougainvillea. Karaniwan ito ay para sa mga mahahalagang bisita. Ngayon, ito ay naging isang isla, isang lugar ng pagpapatapon. Hindi nagsalita si Eduardo habang personal niyang inililipat ang iilang gamit ni Nico, isang maliit na bag na may ilang damit at ang garapon ng putik. Ang bawat kilos niya ay tahimik at may layunin. Mula sa bintana ng master's bedroom, pinanood siya ni Catherine. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kurtina. Ang bahay ay nahati na. Ang malaking mansyon ay kanyang teritoryo. Ang guest house ay naging kanlungan ng kanyang asawa at ng batang kinasusuklaman niya. Dito ka muna, Nico.
sabi ni Eduardo nang makarating sila sa loob. Ang guest house ay kumpleto sa sarili nitong sala kwarto at banyo. Mas tahimik dito. Naiintindihan ni Nico ang hindi sinasabi. Ito ay para protektahan siya mula kay Catherine. Tumango lang siya. Maya-maya si Yaya Lourdes ay dumating na may dalang malinis na damit at tuwalya. Walang salitang namagitan sa kanila, isang tingin lamang ng pag-unawa. Sa mundo ng mga mayayaman ang mga katulong ay madalas na hindi nakikita at hindi naririnig. Ngunit sila ang mga tunay na nakakaalam ng mga sikreto ng bahay. At sa mga mata ni Yaya Lourdes, si Nico ay hindi isang salot. Siya ay isang bata na nangangailangan ng kalinga. Nagsimula ang isang digmaang walang salita. Si Eduardo ay kumakain ng almusal at hapunan sa guest house kasama si Nico. Si Catherine na naman ay kumakain mag-isa sa malaking hapagkainan. Ang bawat subo ay tila lason sa kanyang bibig. Ang kanilang alyansa bilang mag-asawa ay nasira at si Leo ang teritoryong pinag-aagawan. Sa hapon na yon, sinubukan ni Catherine na bawiin ang kanyang anak. Pumasok siya sa silid ni Leo, dala ang paborito nitong libro ng mga kwento bago pa ito mabulag. "Leo, anak," sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. "Gusto mo bang basahan kita ng kwento?" Si Leo, na nakaupo sa sahig at naglalaro ng kanyang mga laruan, ay hindi lumingon. Umupo si Catherine sa sahig, sa tabi niya, sinubukang hawakan ang kanyang braso. "Anak, kausapin mo naman si Mama." Biglang iniwas ni Leo ang kanyang braso na para bang napaso. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit para kay Catherine, ito ay kasing sakit ng isang sampal. "Nasaan si Nico?" tanong ni Leo, ang kanyang boses ay blangko. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Catherine. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang dugo at laman, ay hinahanap ang batang estranghero sa halip na siya. "Wala siya dito, anak. Tayo lang dalawa." "Gusto ko si Nico," sabi ni Leo. Hindi ito isang pakiusap kundi isang pahayag. Tumayo si Catherine. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Galit. "Kinukulam ka ng batang iyon, Leo. Binubulungan ka niya ng kung ano-ano." Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Binabago ka niya." Walang sagot. Nagpatuloy lang si Leo sa paglalaro na para bang wala siyang narinig. Lumabas si Catherine ng silid. Sinara ang pinto sa likuran niya. Sumandal siya sa pader ng pasilyo. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Pakiramdam niya ay nawawalan na siya ng kontrol. Ang batang iyon ay hindi lang nagdala ng gulo sa kanyang pagsasama, kundi ninanakaw din nito ang pagmamahal ng kanyang anak. Dahil sa desperasyon, gumawa siya ng isang tawag. "Hello, pwede ba akong kumuha ng isang private investigator? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang bata na nagngangalang Nico at sa kanyang tiyahin, si Rosa." "Oo, lahat. Kailangan niya ng armas. Kailangan niyang patunayan kay Eduardo na sila ay mga manloloko." Gabi na nang kumatok si Eduardo sa pinto ng guest house. Dala niya ang isang tray na may 2 plato ng mainit na pagkain, adobong manok at kanin. "Hapunan na," sabi niya kay Nico na nakaupo sa maliit na sofa at nakatingin sa labas ng bintana. Umupo sila sa maliit na mesa at nagsimulang kumain sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan na puno ng tensyon, kundi isang komportableng katahimikan. "Salamat po sa pagkain," sabi ni Nico. Walang anuman sagot ni Eduardo. Pinanood niya ang bata habang kumakain. Payat ito at ang paraan ng pagkain niya ay nagpapakita na hindi siya laging nakakakain ng maayos. "Nico," simula niya, "pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa buhay mo, sa lola mo, sa tiyahin mo?" Tumingin si Nico sa kanyang plato. "Si Lola Esperanza po ang nagpalaki sa akin. Siya ang lahat sa akin," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Kapag may ginagamot siyang tao laging libre, sabi niya, ang regalo ay hindi dapat pinagkakakitaan.
Ang tanging bayad na tinatanggap niya ay kung ano lang ang kayang ibigay ng mga tao, isang manok, ilang gulay. Mabuti siyang tao, sabi ni Eduardo. Opo, pero si Tita Rosa, iba po siya, dahan-dahang sabi ni Nico na tila nag-aalangan. Lagi po niyang sinasabi na sinasayang lang ni Lola ang kanyang kapangyarihan. Ngayong wala na si Lola, sa kanya na po ako nakatira. Minsan kapag may tinutulungan akong kapitbahay sa mga simpleng sakit, kinukuha po niya ang anumang ibinibigay nila sa akin. Ang kwento ay nagpinta ng isang malinaw na larawan sa isip ni Eduardo. Ang batang ito ay hindi lang isang manggagamot, isa rin siyang biktima, ginagamit ng sarili niyang kamag-anak. Isang alon ng pagkaama ang bumuhos sa puso ni Eduardo, isang matinding pagnanais na protektahan ang batang ito, hindi lang mula sa galit ni Catherine, kundi mula sa mundo. Hindi ka na mag-iisa, Nico, sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon. Pangako yan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa maliit at madilim na bahay sa Tondo, tumunog ang isang lumang cellphone. Kinuha ito ni Rosa, nakita ang isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya ng may pag-aalinlangan. Si Catherine ito, sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. Agad na nagbago ang tindig ni Rosa. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng pekeng pag-aalala. Ay, Ma'am Catherine, kumusta po kayo? Iniisip ko nga po kayo. Kawawa naman po kayo sa sitwasyon ninyo. Huwag ka nang magpanggap, Rosa, sabi ni Catherine. Alam kong pera lang ang habol mo. Naku, hindi po, ma'am. Ang akin lang po ay ang kapakanan ng pamangkin ko. Makinig ka. Putol ni Catherine, ang kanyang boses ay desperado. Gusto kong umalis si Nico. Gusto kong mawala siya sa buhay namin. Pero ayaw pumayag ni Eduardo. Isang tusong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa sa dilim. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Alam niyo po, ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Baka po mas mabuti kung ilayo ko na lang si Nico. Uwi na lang kami sa probinsya. Para po matahimik na ang lahat. Mahirap po, pero para sa kapayapaan ninyo. Magkano? Tanong ni Catherine, direkta sa punto. Nagkunwari si Rosa na nagulat. Ay, ma'am, hindi po sa ganoon. Magkano ang kailangan mo para mawala kayo ng tuluyan? Igiit ni Catherine, isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos sinabi ni Rosa ang isang halaga, isang malaking halaga na sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Sige, sagot ni Catherine nang walang pag-aalinlangan. Magkita tayo bukas, pero dapat walang makaalam nito, lalo na si Eduardo. Makakaasa po kayo, ma'am. Sabi ni Rosa, ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwa. Ito po ang pinakamabuting paraan, isang tahimik na solusyon. Nang ibaba ni Catherine ang telepono, isang pakiramdam ng ginhawa ang kanyang naramdaman. Sa wakas, isang solusyon, isang paraan para maibalik ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Hindi niya alam na kakapasok lang niya sa isang bitag na maingat na inilatag ng kasakiman, isang bitag na magdudulot ng mas malaking gulo kaysa sa sinusubukan niyang takasan. Ang napiling tagpuan ay isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa isang abalang kalye ng Makati, malayo sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ni Catherine. Ito ay isang lugar kung saan siya ay magiging isa lamang sa karamihan, isang mukha na walang pangalan. Dumating siyang nakasuot ng malalaking salaming pang-araw at isang scarf na nakatakip sa kanyang buhok. Ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa kaba at sa pagiging lihim ng kanyang ginagawa. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Rosa. Kung si Catherine ay sinusubukang magtago, si Rosa naman ay kabaligtaran. Nakasuot siya ng isang luma ngunit matingkad na bestida at ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang malungkot na ekspresyon na halatang pinraktis. Umupo siya sa tapat ni Catherine at agad na nagsimulang umiyak, mga tuyong luha
na walang tunay na pighati. Ma'am Catherine, simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam kung tama itong ginagawa natin. Mahal ko po ang pamangkin ko pero nakikita ko po ang hirap na idinudulot niya sa inyo. Ayoko pong masira ang isang magandang pamilya dahil sa amin. Pinanood siya ni Catherine nang may malamig na distansya. Kilala niya ang ganitong uri ng pag-arte. Nakita na niya ito sa mga taong gustong makakuha ng pabor mula sa kanyang ama. Itigil mo na yan, Rosa. Nandito tayo para sa isang transaksyon, hindi para sa isang drama. Inilapag ni Catherine sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Nandyan ang perang hinihingi mo. Cash. Walang anumang bakas na mag-uugnay nito sa akin. Ang mga mata ni Rosa ay dumikit sa envelope, ang kanyang pag-iyak ay biglang natigil. Dahan-dahan niyang inabot ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. Binuksan niya ito nang bahagya sapat lang para masilip ang mga bundle ng tig-1,000 piso sa loob. Isang mabilis at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago niya ito muling isinara at itinago sa kanyang malaking bag. Gagawin ko ang ipinangako ko, ma'am. Sabi ni Rosa, ang kanyang boses ngayon ay mas matatag na. Bukas na bukas din aalis kami ni Nico. Pupunta kami sa probinsya. Hindi na po ninyo kami makikita kahit kailan. Makakaasa po kayo ang problema ninyo ay tapos na. Siguraduhin mo lang, maring sabi ni Catherine. Dahil kung makita ko ulit ang anino ninyo, ako mismo ang magpapahanap sa inyo. Tumayo si Catherine at umalis nang hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya palabas ng coffee shop, isang pakiramdam ng tagumpay na may bahid ng hiya ang bumalot sa kanya. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang ginawa, ngunit para sa kanya ito ay isang kinakailangang hakbang. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa antas ni Rosa para iligtas ang kanyang pamilya. Iyon ang katwirang ibinigay niya sa kanyang sarili. Sa parehong oras sa tahimik na santuwaryo ng guest house, isang ibang uri ng lihim ang nagaganap. Habang si Eduardo ay nasa opisina at si Catherine ay wala, si Yaya Lourdes na may dalang susi ay maingat na nagbukas ng pinto. Sa likod niya tahimik na nakatayo si Leo. Yaya, sigurado ka ba dito? Bulong ni Leo. Ang puso mo ang tanungin mo, anak. Sagot ng matanda. Ito ba ang gusto mo? Tumango si Leo. Pinapasok ni Lourdes si Leo sa loob at agad na isinara ang pinto. Si Nico na nagbabasa sa isang sulok ay nagulat nang makita sila. Leo, sabi niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nico, sagot ni Leo. Sabi ni Yaya, pwede daw tayong magpatuloy. Ang guest house ay naging kanilang lihim na klinika. Inihanda ni Nico ang putik at habang ipinapahid niya ito sa mukha ni Leo, ipinagpatuloy niya ang kwento tungkol sa agila. Ang matalinong kuwago ay nagdala sa agila sa gilid ng isang mataas na bangin, kwento ni Nico. Sa ibaba ang mundo ay parang isang luntiang kumot. Talon, sabi ng kuwago. Natakot ang agila. Hindi ko kaya. Sabi niya, nakalimutan ko na. Isang bagay na kakaiba ang nangyayari kay Leo sa bawat sesyon. Habang nakapikit ang kanyang mga mata sa ilalim ng putik, ang kanyang ibang mga pandama ay tila tumatalas ang amoy ng mga bulaklak sa labas, ang huni ng mga ibon, ang pakiramdam ng malamig na putik sa kanyang balat, lahat ay tila mas matingkad. Ang kuwago ay ngumiti. Patuloy ni Nico at sinabing, ang katawan mo ay hindi nakakalimot. Ang puso mo ang kailangan lang maniwala ulit. At pagkatapos, marahan niyang itinulak ang agila mula sa bangin. Anong nangyari? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Sa una nahuhulog siya. Ngunit pagkatapos, dahil sa likas na ugali, ibinuka niya ang kanyang mga pakpak. At sa isang iglap, hindi na siya nahuhulog. Lumilipad na siya.
Matapos ang sesyon habang pinupunasan ni Nico ang mukha ni Leo, tinanong niya, "May pagbabago ba?" Tumahimik si Leo sandali. Ang ilaw mula sa bintana. Sabi niya, "Dati nararamdaman ko lang ang init nito. Ngayon, parang nakikita ko na ito ay dilaw." Ang mga mata ni Nico at ni Yaya Lourdes ay nagtagpo sa isang tingin ng nagagalak na pagkabigla. Ito ay isang malaking hakbang. Samantala, si Rosa na may hawak na malaking halaga ng pera ay hindi pumunta sa terminal ng bus papuntang probinsya. Sa halip ang una niyang hinto ay isang pawn shop kung saan niya tinubos ang kanyang mga alahas. Pagkatapos, dumiretso siya sa mall. Bumili siya ng mga bagong damit, isang bagong cellphone, at kumain sa isang mamahaling restaurant. Ang pera ay parang apoy sa kanyang palad, mabilis na nauubos sa mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Sa gabi, sa halip na mag-empake, pumunta siya sa isang iligal na pasugalan sa kanilang lugar kung saan ang natitirang pera ay mabilis na nabawasan sa bawat laro ng baraha. Ang pangako niya kay Catherine ay kasing halaga lamang ng hangin. Ngunit hindi niya alam na mula sa kabilang kalye isang lalaki, sa loob ng isang kotse, ang kumukuha ng litrato ng bawat galaw niya. Si Eduardo, na may hinala na sa ugali ni Rosa, ay umupa ng sarili niyang investigador, isang mas matalino at mas maingat kaysa sa kinuha ni Catherine. Kinagabihan nang bumalik si Eduardo, mula sa trabaho dumaan muna siya sa guest house para kumustahin si Nico. Pagkatapos pumasok siya sa malaking bahay. Naabutan niya si Catherine sa sala, nagbabasa ng isang magazine na may isang hindi pangkaraniwang pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang mukha. "Mukhang maganda ang araw mo," sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Maaring sabihin na ganoon nga." Sagot ni Catherine, hindi tumitingin mula sa kanyang binabasa. "Pakiramdam ko malapit nang bumalik sa normal ang lahat." "Talaga?" sabi ni Eduardo. Lumapit siya sa coffee table at dahan-dahang inilapag ang isang malaking brown envelope sa ibabaw ng magazine ni Catherine, ang parehong uri ng envelope na ibinigay niya kay Rosa kaninang umaga. Tumingin si Catherine naguguluhan. Binuksan niya ito. Sa loob hindi pera ang laman, kundi isang serye ng mga makukulay na litrato. Si Rosa na nasa pawn shop, si Rosa na may dalang mga shopping bag sa mall, si Rosa na tumatawa habang nakikipagsugal. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Catherine. Ang magazine ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumingala siya kay Eduardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Si Eduardo ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na pagkadismaya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mas masahol pa roon. "Ito ba?" Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang yelo, "Ang tahimik na solusyon na ipinagmamalaki mo." Ang mga litrato ay nakakalat sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa salamin. Bawat isa ay isang piraso ng katibayan ng katangahan ni Catherine. Ang pakiramdam ng tagumpay na kanyang naramdaman kanina ay naging abo sa kanyang bibig. Tumingala siya sa kanyang asawa. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas masakit pagod. Isang malalim na pagod na tila nagsasabing sumusuko na ito. "Eduardo, kaya kong ipaliwanag." Simula niya, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "Ipaliwanag ang alin, Catherine?" Tanong ni Eduardo, hindi pa rin nagbabago ang tono. "Nanilinlang ka na sinubukan mong bilhin ang pag-alis ng isang bata na para bang isa siyang basura na kailangang itapon. Alin doon ang ipapaliwanag mo?" "Ginawa ko yon para sa atin, para sa pamilya natin." Depensa niya, ang kanyang boses ay tumataas na, "para maibalik ang kapayapaan sa bahay na ito." Kapayapaan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eduardo. "Anong kapayapaan, Catherine? Ang kapayapaan ba ay ang pagpapanggap na walang problema? Ang pagtakip sa ating mga mata
at pag-asang mawawala na lang ang lahat. Iyan ba ang kapayapaan para sa'yo? Umiling siya, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ginawa mo ay hindi para sa pamilya. Ginawa mo yon para sa iyong sarili, para sa iyong takot, para sa iyong pride. Ang mga salitang yon ay tumusok ng malalim, sapagkat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Catherine na may katotohanan doon. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang dahil sa pag-aalala kay Leo, kundi dahil na rin sa takot na muling maranasan ang kahihiyan ng kanyang pamilya noon. Ano na ngayon? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sasabihin mo ba sa lahat na nagkamali ako? Wala akong sasabihin kanino man, sagot ni Eduardo. At sa isang iglap, isang kislap ng pag-asa ang sumibol kay Catherine. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Eduardo ay mas masahol pa. Dahil sa ngayon, parang wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tumalikod si Eduardo at naglakad patungo sa hagdan. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang dagok sa puso ni Catherine. Hindi sila nag-aaway, sumusuko na sila. At iyon ay isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan. Naiwan si Catherine sa sala, napapalibutan ng katahimikan at ng mga larawan ng kanyang pagkakamali. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim na pag-iisa. Kinabukasan, isang bagong Catherine ang nagising. Ang kanyang karaniwang matigas na panlabas na anyo ay may mga lamat na. Hindi niya kinumpronta si Eduardo. Hindi niya sinubukan na makipag-usap. Sa halip, nagmasid siya. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya si Nico sa hardin. Hindi ito naglalaro. Maingat niyang inaalis ang mga tuyong dahon mula sa mga halaman ng rosas. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng kalinga. Maya-maya nakita niyang pinapakain nito ang mga isda sa maliit na fish pond. May isang natural na kabaitan sa bata, isang katahimikan na salungat sa kaguluhang idinulot nito sa kanyang buhay. Nagsimula siyang magtanong sa sarili. Posible bang ang isang batang ganito ay may masamang hangarin? Mamayang hapon, ang pamilyar na ugong ng sasakyan ni Don Carlos ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang dalawang lalaking nakasuit. Bawat isa ay may dalang mamahaling leather briefcase. Mga abogado. Pumasok sila sa bahay na may aura ng isang corporate takeover. Si Eduardo ay ipinatawag mula sa guest house. Si Catherine ay nanatili sa sala, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Eduardo? Simula ni Don Carlos, walang anumang pambungad. Dahil tumatanggi kang makinig sa katwiran, wala kang iniiwang pagpipilian sa akin, kundi gumamit ng mas formal na pamamaraan. Ang isa sa mga abogado ay nagsalita. Ginoong Eduardo, kami ay narito upang talakayin ang kapakanan ng iyong anak, si Leonardo. Dahil sa iyong kasalukuyang mga desisyon na sa aming profesional na opinyon ay hindi para sa ikabubuti ng bata, si Don Carlos ay isinasaalang-alang ang paghahain ng petisyon para sa legal na kustodya. Ang hangin ay tila nawala mula sa baga ni Eduardo. Ano hindi ninyo maaaring gawin yan? Mayroon kaming sapat na ebidensya, patuloy ng abogado. Isang psychologically vulnerable na menor de edad na inilalantad sa isang hindi lisensyadong at kahina-hinalang manggagamot. Ang pagtanggi sa napatunayang medikal na payo. Ang paglikha ng isang hindi matatag na kapaligiran sa tahanan. Ang korte ay magiging interesado sa mga ito. Ito ay blackmail. Sigaw ni Eduardo, tumingin sa kanyang ama. Papa, paano mo nagagawa ito sa sarili mong anak? Ginagawa ko ito para sa akin, apo. Sagot ni Don Carlos, ang kanyang mukha ay parang bato. Ito na ang iyong huling pagkakataon, Eduardo. Paalisin mo ang bata o haharapin mo ako sa korte. Ang bigat sa silid ay halos nakakasakal. Si Catherine ay nakaupo na parang estatwa, nakikinig sa pagguho ng kanyang mundo. Ang pagpili ay malinaw, ang bata o ang kanyang anak. Ngunit sa labas, sa lihim na santuwaryo ng guest house, isang ibang uri ng drama ang nagaganap.
Muling dinala ni Yaya Lourdes si Leo para sa isa pang lihim na sesyon. "Nico, natatakot ako," sabi ni Leo habang ipinapahid ni Nico ang putik. "Naririnig ko silang nag-aaway. Naririnig ko si Lolo." Galit siya. "Huwag mong pakinggan ang ingay sa labas, Leo," mahinang sabi ni Nico. "Pakinggan mo ang katahimikan sa loob mo. Doon mo mahahanap ang iyong lakas." Nagsimula siyang magkwento, hindi tungkol sa isang agila, kundi tungkol sa isang batang prinsipe na naninirahan sa isang kastilyong salamin. Ang lahat sa paligid ng prinsipe ay maganda, ngunit siya ay malungkot dahil hindi niya maramdaman ang init ng araw o ang haplos ng hangin. Isang araw, isang maliit na basag ang lumitaw sa pader ng salamin. Natakot ang prinsipe, ngunit sa pamamagitan ng maliit na basag na yon, pumasok ang isang sinag ng araw at isang amoy ng bulaklak, mga bagay na hindi pa niya naranada. Habang nakikinig si Leo, isang bagay ang nag-iba. Ang dilaw na liwanag na nakikita niya mula sa bintana ay tila nagkaroon ng hugis, isang parihaba. At sa gitna nito isang mas madilim na hugis, isang krus, ang mga crossbar ng bintana. "Nico," bulong niya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. "Nakikita ko na ang bintana." Sa loob ng malaking bahay ang ultimatum ay ibinigay na. "Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para magdesisyon, Eduardo," sabi ni Don Carlos habang tumatayo. Sa eksaktong sandaling yon, si Leo, na may gabay ni Yaya Lourdes, ay lumabas mula sa guest house. Ang kanyang mga mata ay nakabukas ng malapad, puno ng pagkamangha. Nakita niya ang luntiang kulay ng damo. Nakita niya ang matingkad na pula ng mga bulaklak ng gumamela. Tumingin siya patungo sa malaking bahay. Sa pamamagitan ng mga salaming pinto ng sala, nakita niya ang mga figura sa loob. Isang mataas na lalaki na may buhok na pilak. Isang lalaking nakatayo. At isang babae na nakaupo, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang babae ay nakasuot ng isang damit. Isang kulay asul na damit. "Mama," sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng isang himig ng pagkatuklas na hindi pa naririnig sa bahay na yon sa loob ng 2 taon. Nakasuot si Mama ng asul na bestida. Sa loob ang lahat ay natigilan. Narinig nila ang boses. Tumingin si Catherine sa kanyang sarili. Nakasuot nga siya ng asul. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. Sa labas ng pinto, nakatayo ang kanyang anak, nakatingin tunay na nakatingin diretso sa kanya. Ang ultimatum ni Don Carlos ay nakalimutan na. Ang banta ng mga abogado ay nawala na parang bula. Sa sandaling iyon, isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera o batas ang nangyari. Sa gitna ng pagkasira, isang maliit na liwanag ang pumasok. Ngunit bago pa man may makapagdiwang isang anino, ang muling lumitaw. Si Rosa, na walang kaalam-alam sa himalang naganap, ay buong tapang na naglakad papasok sa driveway. Nakita niya ang mga marangyang sasakyan at naisip na ito na ang perpektong pagkakataon. Pumasok siya sa bahay na hindi man lang kumakatok. "Excuse me po," sabi niya sa isang malakas at bastos na boses habang ang lahat ay nakatitig pa rin kay Leo. "Kailangan ko pa po ng dagdag na pera. Nagmahal po kasi ang pamasahe pauwing probinsya." Ang pagdating ni Rosa ay parang isang bastos na pag-istorbo sa isang sagradong sandali. Ang mahikang bumabalot sa silid dahil sa mga salita ni Leo ay biglang naglaho, napalitan ng nakakabinging realidad ng kasakiman. Sa isang iglap, ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Nakatayo siya doon, suot ang isa sa kanyang mga bagong bili na damit, na masyadong matingkad ang kanyang mukha, ay puno ng matapang na pag-asa, walang kamalay-malay, na pumasok siya sa gitna ng isang digmaan. "Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang himalang nasaksihan niya ay mabilis na nagbigay daan sa galit. "Ah, Sir Eduardo," sabi ni Rosa, sinusubukang maging magalang, ngunit halata
ang pagkukunwari. Kailangan ko lang pong kausapin si Ma'am Catherine. Mayroon po kaming hindi natapos na usapan. Bago pa man makapagsalita si Catherine, si Don Carlos, ang nagsalita ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Anong klaseng usapan? Nakita ni Rosa ang patriarka at ang mga abogado at sa halip na matakot, nakakita siya ng mas maraming pagkakataon, mas maraming manonood, mas maraming pressure. Tungkol po sa pag-alis namin ni Nico, sabi niya pinalungkot ang kanyang mukha. Napakahirap po ng desisyon, Don Carlos, pero para po sa kapayapaan ng pamilya ninyo, napagkasunduan po namin ni Ma'am Catherine na mas mabuti kung aalis na lang kami. Kaya lang po nagkaroon ng mga hindi inaasahang gastusin. Ganoon ba? Sabi ni Eduardo dahan-dahang lumapit sa kanya. Mga hindi inaasahang gastusin? Tulad ng ano? Mga alahas, mga bagong damit, o baka naman, mga talo sa sugal. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Rosa. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Eduardo, hindi na napigilan ng kanyang galit. Ibinato niya sa lamesa ang isa pang set ng mga litrato, close-up shots, ng kanyang mga pinamili at ng kanyang paglalaro ng baraha. Narito ang hindi inaasahang gastusin mo, kinuha mo ang pera ng asawa ko at nilustay mo para sa sarili mong kapritsyo. Si Rosa na nahuli sa kanyang kasinungalingan ay biglang nagbago ng taktika. Ang kanyang pagkukunwaring awa ay nawala, napalitan ng isang pangit na katotohanan. At ano naman ngayon? Sigaw niya pabalik ang kanyang boses ay matinis at puno ng paghamak. Mayaman kayo. Ang perang iyon ay barya lang sa inyo. Para sa akin buhay na yon. Karapatan kong kunin yon. Matapos gamitin ng anak ninyo ang pamangkin ko, dapat lang kayong magbayad. Ang mga sigawan ay umalingaw-ngaw. Si Don Carlos ay nanonood na, may matinding pagkasuklam. Ang mga abogado ay hindi makapagsalita. Si Catherine ay nakatayo na, parang nagyelo pinapanood ang resulta ng kanyang lihim na kasunduan na sumasabog sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang tumakbo papasok mula sa hardin. Si Leo, ang ingay ay masyadong malakas para sa kanya. Ang galit sa hangin ay halos pisikal. Tumakbo siya papasok, hindi sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang kailangan niya ang kanyang mga magulang. Papa, Mama, tama na po. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay malapad sa takot. Tumayo siya sa gitna ng sala, isang maliit na bata na napapalibutan ng mga nag-aaway na higante. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang biglaang pagbabalik ng kanyang paningin ay isang pagpapala, ngunit ngayon ito ay naging isang sumpa. Nakikita niya ang lahat ng napakalinaw, ang galit sa mukha ng kanyang lolo, ang pagkasuklam sa mukha ng kanyang ama, at ang desperasyon sa mukha ni Tita Rosa. Tigil na! Sigaw niyang muli, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. At pagkatapos sa gitna ng kanyang takot, ang kanyang utak ay nagsimulang iproseso ang mga detalyeng nakikita ng kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Nakikita ko na ang lahat. Hikbi niya lumingon-lingon sa paligid na parang isang hayop na nakulong. Nakikita ko si Tita Rosa nakapulang bestida. Nakikita ko si Lolo nakaputing polo. Nakikita ko si Papa nakasuot ng kulay abo. Ang silid ay biglang tumahimik. Ang lahat ng pag-aaway ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Leo. Pagkatapos dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa kanyang ina. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mukha ni Catherine at sa unang pagkakataon, hindi lang kulay ang nakita niya. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. At si Mama. Bulong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at sakit. Umiiyak si Mama. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Catherine. Ang tunog ng boses ng kanyang anak
na nagsasabing nakikita nito ang kanyang mga luha. Ang imahe ng kanyang anak na nakatayo doon, takot na takot dahil sa gulo na siya mismo ang nagsimula. Ang lahat ng pagpipigil, lahat ng takot, lahat ng pride ay nawala. Isang primordial na sigaw ng isang ina ang kumawala sa kanya. Isang sigaw ng galit, ng pagsisisi, ng proteksyon at ng pag-ibig. Sa isang mabilis na kilos na hindi pinag-isipan, lumakad siya patungo kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na parang putok ng baril. Isang malakas matunog na sampal na nagpatagilid sa ulo ni Rosa at nag-iwan ng isang mapulang marka sa kanyang pisngi. Napaatras si Rosa, hawak ang kanyang namamagang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Labas! Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang sosyalidad, kundi ng isang leonang nagtatanggol sa kanyang anak. Labas ka sa bahay ko at huwag kang babalik kailanman. Natakot si Rosa. Sa mga mata ni Catherine, hindi na niya nakita ang isang desperadong babae na madaling lokohin. Nakita niya ang isang taong kaya siyang saktan. Mabilis siyang tumalikod, nadapa pa sa kanyang pagmamadali at tumakbo palabas ng pinto, dala ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na puno ng pagkamangha. Si Don Carlos ay nakatayo na. Parang isang estatwa, ang kanyang baston ay nakabitin sa kanyang kamay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi pa niya nakikita ang kanyang manugang na ganito. Si Eduardo ay nakatingin kay Catherine, isang bagong uri ng paggalang ang mababasa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi sila pinansin ni Catherine. Ang kanyang mundo ay lumiit sa isang tao lamang. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang marahan niyang hinahaplos ang mukha ng kanyang anak. Anak ko. Hikbi niya ang mga salita ay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. O anak ko, patawarin mo si Mama. Hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang ina at idinikit ito sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa mga mata nito at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon, isang tunay at maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakikita kita, Mama. Bulong niya. Ang ganda mo pala. At doon sa sahig ng kanilang nasirang sala, sa gitna ng mga abo ng kanilang mga kasinungalingan at takot, ang mag-ina ay nagyakap umiiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang himalang mas malaki pa kaysa sa pagbabalik ng paningin, ang pagbabalik ng pag-ibig. Ang resulta ng pagsabog ay isang kakaibang katahimikan, ang uri na sumusunod sa isang malakas na bagyo. Ang hangin ay malinis na, ngunit ang mga piraso ng pinsala ay nakakalat sa paligid. Si Don Carlos, ang lalaking laging may kontrol, ay tila nawalan ng sasabihin. Pinanood niya ang kanyang manugang at apo na magkayakap sa sahig, isang tanawin ng dalisay na emosyon na hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. Walang sinabi, dahan-dahan siyang tumalikod. Ibinigay niya sa kanyang mga abogado ang isang senyas, isang halos hindi mahahalata na pag-iling ng kanyang ulo. Naintindihan nila, ang usapin ng kustodya ay tapos na bago pa man ito magsimula. Sa katahimikan, lumabas sila ng bahay, iniwan ng pamilya upang ayusin ang kanilang sarili. Nang sa wakas ay humiwalay si Catherine, sa pagkakayakap, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay hindi si Eduardo, kundi ang batang tahimik na nakatayo sa may pintuan ng hardin na nasaksihan ng lahat. Si Nico. Dahan-dahang tumayo si Catherine, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Naglakad siya patungo kay Nico, bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng kanyang pagsisisi. Huminto siya sa harap ng bata. Si Nico ay hindi umatras. Tumingin lang ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay malalim at maunawain, walang bakas ng panunumbat. Nico, simula ni Catherine,
Ang kanyang boses ay basag. Ako, patawarin mo ako. Ang dalawang salitang yon ay ang pinakamahirap na binigkas niya sa kanyang buong buhay. Mali ako. Maling-mali ako sa lahat. At pagkatapos isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari, lumapit si Nico at sa isang simpleng kilos ng pagpapatawad, niyakap siya sa baywang. Isang yakap ng isang bata payat, ngunit puno ng init. Sa sandaling iyon, ang huling pader ng yelo sa puso ni Catherine ay tuluyang natunaw. Niyakap niya pabalik ang bata. Ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa galit o pagsisisi, kundi dahil sa isang napakalaking pasasalamat. Mula sa kabilang panig ng silid, pinanood ni Eduardo ang lahat. Nang maghiwalay sila, nagtagpo ang mga mata nila ni Catherine. Walang salitang kailangan. Ang pagpapatawad, ang pag-unawa, at ang pangako ng isang bagong simula ay naroon lahat sa isang tingin. Gabi na nang sa wakas, ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Pagkatapos patulugin si Leo na ngayon ay hindi na mapaghiwalay sa kanyang ina, umupo sila sa veranda sa ilalim ng kalmadong liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Aminado ni Catherine, nakatingin sa madilim na hardin. Magsimula tayo dito, sabi ni Eduardo marahang kinuha ang kanyang kamay. Salamat. Tumingin si Catherine sa kanya naguguluhan. Para saan? Halos sirain ko ang lahat. Salamat sa paglaban mo para sa ating anak kanina, sabi ni Eduardo. Matagal ko nang hindi nakikita ang babaeng iyon, ang babaeng palaban na minahal ko. Akala ko nawala na siya. Isang luha ang gumulong sa pisngi ni Catherine. Natakot ako, Eduardo. Ang nakaraan, ang nangyari sa pamilya ko, binulag ako nito. Alam ko, sabi niya. Binulag din ako ng sarili kong desperasyon. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nakatuon sa pagpapagaling sa mga mata ni Leo, pero nakalimutan nating pagalingin ang sarili nating pamilya. Sa gabing iyon, nag-usap sila ng mas matapat kaysa sa nagawa nila sa loob ng 2 taon. Inamin nila ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pagkukulang. At sa gitna ng lahat, isang desisyon ang nabuo hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang tunay na pagnanais. Gusto kong maging bahagi siya ng pamilyang ito, Eduardo, sabi ni Catherine. Hindi lang bilang isang bisita, bilang isang anak. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eduardo. Iyon din ang nasa isip ko. Kinabukasan ng unang hakbang na ginawa nila ay ang pagtawag sa kanilang abogado para simulan ang proseso ng legal na pag-aampon kay Nico. Ngunit alam nilang hindi iyon magiging madali. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pakete ang dumating inihatid ng isang courier. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit ang address ay mula sa opisina ni Don Carlos. Nang buksan ito ni Eduardo, nakita niya ang isang set ng mga mamahaling libro. Ang bawat pahina ay walang sulat kundi puno ng mga nakaumbok na tuldok. Mga aklat pambata na nakasulat sa braille. Tumingin si Eduardo sa petsa ng resibo na kasama sa pakete. Ang mga libro ay in-order halos 1 buwan na ang nakalipas bago pa man dumating si Nico. Ito ay isang tahimik na pag-amin mula sa patriarka, isang pag-amin na sa kabila ng kanyang galit at pagiging dominante, nag-aalala rin siya sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang digmaan ay hindi laban sa paggaling ni Leo, kundi laban sa paraan kung paano ito nangyari. Upang bigyan ng closure ang isang kabanata, nagpasya si Eduardo na kailangan nilang gawin ang isang bagay na mahalaga para kay Nico. Isang hapon, isinama niya si Nico sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Nico habang naglalakad sila sa mga hilera ng mga puntod. Huminto si Eduardo sa harap ng isang simpleng puntod na may isang krus na kahoy. Nakaukit dito ang pangalan Esperanza.
Ang mga mata ni Nico ay napuno ng luha. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang lola, ang kanyang maliliit na kamay ay hinahaplos ang magaspang na kahoy. Lola hikbi niya, miss na po kita." Umupo si Eduardo sa tabi niya, hindi nagsasalita. Binibigyan lang siya ng espasyo para sa kanyang pighati. Matapos ang ilang minuto tumingala si Nico kay Eduardo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag. "Nangako po ako sa kanya," sabi niya. "Nangako po ako na gagamitin ko ang itinuro niya para tumulong sa iba, para maipagpatuloy ang kanyang legacy." Kinuha ni Eduardo ang kamay ng bata. "At gagawin natin yan, Nico." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon. "Hindi ka na mag-iisa sa pagtupad ng pangakong yan. Mula ngayon, 2 na tayong tutupad niyan. Ito ay higit pa sa isang alok ng tulong. Ito ay isang pangako ng isang ama. Pag-uwi nila, isang tawag ang naghihintay sa kanila mula sa kanilang abogado. Ang balita ay hindi maganda. "May problema tayo sa pag-aampon," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang tiyahin si Rosa ay tumatangging pirmahan ang mga papeles. Ano ang gusto niyan? Tanong ni Eduardo. Alam na ang sagot. "Pera?" sabi ng abogado. "Isang malaking halaga. Tinatawag niya itong daños perjuicios para sa pagkawala ng kanyang pamangkin. Sa madaling salita, sinusubukan niyang i-blackmail kayo." Ibinaba ni Eduardo ang telepono. Isang anino ang bumalik sa kanyang mukha. Akala niya tapos na ang laban. Ngunit ngayon, natanto niya na ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang kanyang ama o ang kanyang asawa. Ang huling halimaw na kailangan nilang harapin ay ang kasakiman mismo na nagkatawang tao sa babaeng dapat na nag-aalaga kay Nico. Ang pagbuo ng mga binasag ay hindi pa tapos. Ang banta mula kay Rosa ay parang isang madilim na ulap na nagbabantang bumalik matapos ang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pamilya ay hindi na watak-watak. Sila ay nagkakaisa at ang kanilang determinasyon ay mas matibay kaysa dati. Ang Catherine na humarap sa problemang ito ay ibang-iba na sa babaeng nataranta at gumawa ng lihim na kasunduan. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung dati ay gusto niyang paalisin si Nico, ngayon ay handa siyang gawin ang lahat para manatili ito. "Hindi natin siya bibigyan ng kahit isang sentimo," mariing sabi ni Catherine sa kanilang family meeting. "Ang pera ang kanyang sandata. Kung ibibigay natin yon, palagi siyang babalik para sa higit pa." Siya ang nanguna. Ginamit niya ang mga koneksyon ng kanyang pamilya, mga abogado, mga investigador, mga social worker, hindi para paalisin si Nico, kundi para protektahan ito. Sa loob ng ilang araw, nag-ipon sila ng isang kaso laban kay Rosa. Kinausap nila ang mga kapitbahay sa Tondo na karamihan ay takot magsalita. Sa una, ngunit sa huli, ay naglakas loob na magbigay ng mga testimonya. Lumabas ang mga kwento ng pagpapabaya, mga araw na iniiwan si Nico na mag-isa ng walang pagkain ng pera na dapat ay para sa pag-aaral ni Nico ay ginagastos sa sugal at ang emosyonal na pang-aabuso na dinaranas ng bata. Ang labanan para sa kinabukasan ni Nico ay dinala sa isang pribadong pagdinig sa family court. Ito ay isang maliit at tahimik na silid, malayo sa karangyaan ng kanilang tahanan, ngunit dito, magpapasya ang lahat. Dumating si Rosa na may kasamang isang murang abogado. Ang kanyang itsura ay muling binago. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pighati. Ginampanan niya ang papel ng isang kaawa-awang biyuda na sinusubukang protektahan ang kanyang nag-iisang pamangkin mula sa mga mayayamang gustong kumuha dito. "Sila po ay makapangyarihan, Your Honor," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak. "Ano po ang laban ng isang mahirap na tulad ko? Gusto lang po nilang kunin ang aking Nico dahil sa kanyang kakaibang kakayahan.
Gusto nilang gawing isang atraksyon ang aking pamangkin. Ang abogado ni na Eduardo at Catherine ay mahusay na sinagot ang bawat paratang gamit ang mga testimonya ng mga kapitbahay. Ngunit ang kaso ay naging isang sabi niya, sabi nila na sitwasyon. Walang matibay na ebidensya ng pisikal na pang-aabuso. Ang salita ni Rosa laban sa salita ng iba. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, bumukas ang pinto sa likuran ng silid. Pumasok si Don Carlos. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa kapaligiran ng silid. Naglakad siya ng may awtoridad, patungo sa harap, hindi tumitingin kanino man, kundi sa hukom. Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Maaari po ba akong magbigay ng isang piraso ng ebidensya? Nagulat ang lahat, lalo na si Eduardo at Catherine. Hindi nila alam na darating siya. Sino po kayo sa kasong ito? Tanong ng hukom. Ako po ang lolo ng batang nais nilang kupkupin. Sagot ni Don Carlos, isang pahayag na nagpatigil sa lahat. Pinahintulutan siya ng hukom. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Don Carlos ang isang maliit na digital voice recorder. Ilang araw na ang nakalipas, tumawag sa aking opisina ang babaeng ito. Sabi niya, tumango patungo kay Rosa. Inakala niyang ako ang mas madaling kausap. Inakala niyang pareho kami ng layunin. Humihingi siya ng pera kapalit ng kanyang pagpirma sa mga papeles ng pag-ampon. Sa kabutihang palad, ang lahat ng tawag sa aking opisina ay automatikong nire-record para sa seguridad. Pinindot niya ang play. Ang desperado at sakim na boses ni Rosa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Don Carlos, kayo na po ang bahala. Alam kong ayaw ninyo sa bata. Bigyan niyo lang ako ng kalahating milyon at titiyakin kong hindi na kayo magkakaproblema sa kanya. Itatago ko siya kung saan hindi na siya mahahanap ni numan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Rosa ay naging kulay abo. Ang kanyang abogado ay napayuko na lang sa kahihiyan. Ang kanyang palabas ay tapos na. Ngunit hindi pa tapos si Don Carlos. Ibinaba niya ang recorder at humarap sa korte. Tumingin siya kay Nico sa unang pagkakataon, hindi bilang isang problema, kundi bilang isang tao. Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Marami akong hindi pinagkasunduan sa aking anak. Tungkol sa batang ito, naniniwala ako sa agham. Naniniwala ako sa mga bagay na nakikita at napapatunayan. Ngunit nakita ng aking sariling mga mata kung ano ang nagawa ng batang ito. Nagdala siya ng liwanag sa aming tahanan kung saan matagal nang may kadiliman. Nagawa niya ang isang bagay na hindi nagawa ng lahat ng aking pera at koneksyon. Pinagaling niya ang aking apo. Huminga siya ng malalim at sa isang sandali ng bihirang kahinaan, ang patriarka ay nagpakita ng kanyang puso. Hindi ko maintindihan kung paano niya ito ginawa, pero hindi ko na kailangang intindihin. Ang alam ko lang, ang lugar ng batang ito ay sa akin.